Hello mga manay, good evening. So ayan, okay na yung pakiramdam ko, pero kailangan talaga mga manay na i-continue ko yung gamot ko kasi baka mamaya atakeho na naman tayo sa init ng ating katawan kasi may lagnat talaga ako mga manay. Siguro nabughat talaga ako. So bumili ako na ulit ng Saridon kasi parang mas komportable ako sa Saridon na gamot kasi super dami ng singot na lalabas, pawis na lalabas sa katawan ko. Sa ngayon ay nagluluto ako ng rice, ayan. At saka plano ko ngayon mga manay ay magsabaw tayo ng isda. Pero itong isda mga manay, ito ayan, tingnan nyo, ito ay pretohin ko na sabawin, tapos sabawin siya kasi yung isda parang hindi na siya fresh. So, ano natin yan, pretohin. Lagyan natin ng kalabasa mga manay kasi sabawin ko. Ang dilim talaga mga manay, parang hindi kayo bagay dyan na ilagay kasi didilim tapos iitim tayo lalo, biska itumpat pero kung dyan po din kayo ilagay, iitim din. Siguro dito na lang talaga mga manay, wala tayong magagawa kasi against the light. So yan, maghiwa-hiwa tayo nitong kalabasa. Ayan mga manay, ito ay bigay ng borders ko. So hiwain natin ito mga manay kasi isabaw na to. Tapos ito din mga manay, ayan super lucky. Mag-ano ako nito, kukuha ng kahit kunti lang. Tapos bumili din ako ng alugbate para i-ano sa sabaw. Magulay-gulay tayo mga manay. So kasi pag umaga nagpiprito tayo, parang wala na tayong ano nito, sustansya sa katawan. Pero paragi naman ako maggulay mga manay, di ba nakikita nyo naman na minsan naggulay tayo, nag-ano tayo ng mga ng kalabasa at saka hindi ko pala ma-vlog minsan, nag-ano tayo, tawag niyan ng mga alugbati, kamunggay. Pero minsan hindi na ako mag-vlog niyan kapag nag-ano ako ng mga nadaot naman siya, kuhaan na lang dito siya. Yan, parang lata na. Parang bulok na yung kalabasa. Medyo tagal-tagal na kasi itong mga manay. Alam niyo mga manay, yung nag-chat-chat pala kami ni Totot. Tapos sabi niya, kapag uwi na daw yung girlfriend niya, magpasyal daw sila dito sa bahay namin. Sabi ko naman na, punta kayo dito Tot, tapos mag-vlog tayo. Tapos sige ti, sabi ko naman librehon ko kayo Tot. Buti na lang mabait si Totot mga manay sa akin. Pinsan ko kasi siya, kaya okay lang sa kanya mga manay na i-vlog ko siya Tapos masaya siya kung ano yung achievement ko sa YouTube. Masaya din si Totot na sabi ko sa kanya kasi mga manay, pag siya yung i-vlog ko ay lalaki yung views. Practical, sa totoo lang. Sabi ko sa kanya, Tot, pag ikaw yung i-vlog ko ba kay may daming manonood. Sabi naman niya, buti naman te. May nag-ano naman ako sa kanya, nagpaalam naman ako sa kanya na pwede ko siya i-vlog. Ganyan, mabait talaga si Totot mga manay kasi may labad. Masaya siya na mag-improve yung YouTube ko. Diba? Sana ganun yung isip ng iba mga manay na sasaya kapag may achievement. Maging masaya na lang kung ano yung success ng ibang tao, diba? Huwag yung inggit yung hindi naman sa ganun na inggit. Huwag yung mapagmataas na feeling niya siya na yung mataas. Diba? Tapos dapat masaya na lang kung ano yung na-achieve ng tao, diba? Dapat magtulungan, huwag mag-inggit-inggit. Ganun mga manay. So yan, tagtayin natin ito, ilagay natin dito. Ito yung kalabasa, konti lang yung kung nilagay. Kasi na pala siya mga manay, medyo nasira na yung kalabasa. Kinuha ko yung bulok.
Mahilig kasi talaga ako gulay mga manay. So wala, mahilig ako maggulay. Lalo na ngayon, may sakit tayo. So kailangan magulay-gulay eh. Sabawin ko to. Pero plano ko mga manay, gisahin ko muna yung mga lamas, yung mga tawag ngayon eh, bombay, mga sibuyas ba, para masarap kasi hindi na fresh ang isda eh. So prituhin ko na lang. So anuhin ko tong upo, konti lang yung ilagay natin kasi konti lang naman yung tingnan nyo, bulok na din no. Kaya palang dapat mga manay nung binigay ay ayan bulok na, so konti lang yung makuha, yung hindi bulok na part lang yung kunin natin. Dapat pala talaga mga manay kapag binigay na ay igulay agad kasi nabubulok yung mga gulay eh. Lesson to learn talaga. Parang na din to oh. Malaki kasi siya. Bulok na part na. So ganun talaga. Lesson learn, kapag may ibigay na gulay dapat lutuin agad, wag itagal. Diba? Masaya ako kay Totot mga manay kasi may girlfriend na siya. Hindi naman sa ganun mga manay na dahil sa wala na siya hindi naman sa ganun na ang dali niya na makarecover. Hindi ganun mga manay. Kailangan din niya na may kasama sa buhay, tsaka kailangan din niya na may kausap. Hindi pwede nang palagi na lang mag-emote, ginuon ko kasi bata pa siya uy. Ganun talaga ang buhay, wala tayong magagawa. So sabaw natin ito. Alam niyo mama na itong mga kapal, itong pinanitan ko ay nilagay ko doon sa sa kilid mga manay para maging pataba siya ng lupa kasi malalata yan. So yun, meron din ako. Bumili din ako ng alugbati mga manay. Ayan oh. Alugbati at saka talong. Kasi plano ko bukas magprito ako ng talong mga manay. Ayan. O kaya mag-torta. Ayan. Pero pituhon ko lang to. Kasi mas masarapan ako pituhin ba yung ipaano siya to nga. Tapos ang mga bata ay mag-itlog lang sila bukas. So yan, magluto na tayo ng sabaw. Lagay ko muna tong silupin. Madami akong stock na silupin kasi dito mama na tinatago ko para gawin ko siyang basurahan. Magamit pa naman yung mga cellophane gawing basurahan. So ayan na mga manay, tapos na kaming kumain ng dinner. Tapos ako mga manay ay naghipos na ako, nag-impake na ako ng mga gamit na lang sa mani. Mayroon akong bugas na tumubo. Nakuha ko yung para siyang sa ulo ba. Yung sa bugas, yung sa dito, pimples. So yun mama, nag-impake na ako ng mga gamit kasi si Ate Fiana pala ay maiwan siya dito. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga pwede na isama ang asawa at anak kasi sa kanila mister lang. So ako ay pinasama man ako ng ng hippie kasi gusto ng asawa ng hippie na mag-isama ako. Hala, nasiro na yung ba, ayan oh. Nataya na siya mga manay kasi sa tagal na hindi nagamit. Matagal na kasi ito hindi nagamit. Ayan, nataya na. Yung pajama na pangkaligo ni Pilis mga manay ay dryer ko na lang kasi labhonon eh. So itong magdala ko ng damit ni Pilis na pangkatulog, ayan.
Tapos ito. Kaya maiwan si Phyllis, si Ate Fiona Mamanay kasi hindi naman talaga dapat sasama kami kasi sa ano lang, mga personnel lang na ng bumbero. Pero gusto ng hippie na sama ako kasi yung asawa ng hippie kasi mga manay ay ano, magkasundo kami ba. Tapos wala siyang vibes. So ako lang yung gusto niya isama kasi vibes kasi kami eh. So kaya gusto niyang ako isama kasi siya lang mag-isa na asawa na sasama kasi asawa siya ng hippies. Sa totoo lang, hindi talaga kasama ang mga asawa. Yun. Kung naintindihan nyo ako mga manay, gets nyo na. Gets nyo na, matalino kayo kung na-gets nyo yung sinabi ko. Kasi, personal lang talaga ng mga BFP ang, sasama, wala talagang asawa. Pero dahil special yung hippie, so sasama yung asawa niya. Tapos, gusto ng asawa ng hippie na sama ako para mayroon siyang ka-tok-tok siguro, ka-istorya-istorya ba. Kaya, gusto niya, sama ako. So, ayan, sasama ako. Kami lang dalawa na asawa yung sasama. So, ayan mga manay, ito yung, at saka isama ko si Phyllis mga manay kasi kawawa namang yung bata pag siya lang mag-isa dito kasi gusto din maligo ng dagat. So, si Phyllis lang yung sasama na bata. So, yan, ito yung mga damit ni Phyllis. Sa akin mga manay, hindi ko pa na-impake kasi inuna ko yung kay Phyllis. So, pag uwi na damit ito kay Phyllis. At ito din. Ang akin naman mga manay, hindi ko pa na-impake kasi inuna ko kay Phyllis. Nasira na yung bag ko ba kasi sa tagal na hindi nagamit, nasira yung zipper, nataya siya. Ayan. Nataya siya. Matagal na kasi ito, hindi na gamit, naka-stock lang. Sa Shopee ko to siya binili mga manay. Kapag may mga lakad-lakad, ginagamit ko to siya. Tapos, ayan, panty ni Phyllis. Ayan, na-dryer na yung ano niya. Pajama. Na gusto kasi niya na yun ang suotin niya pag kaligo kasi daw, baka daw iitim siya. Ayaw niyang dapat magbili ng sunscreen. Hindi ko na lang ipakita sa inyo yung mga damit ko na susuotin kaya para surprise char. Kasi mag-OOTD tayo. Meron na palang shampoo. Diba? Pangkaligo ko talaga to na damit. Na bag. Tapos na ng dryer. Tingnan natin yung niya, pajama na para siyang pajama na na black. Ikinunik ko lang yung mga manay. Ayan ito lang yung ginagawa ko para magamit tong washing dito. Pinasok lang kasi namin itong mga manay kasi temporary lang tong washing dito namin ilagay kasi wala pa sa labas. Plano talaga namin gagawa kami ng maglabas sa labas. So ayan tingnan natin kung okay na siya. Isa lang yung dryer la medyo basa-basa siya mga manay. So kailangan natin to hangin para masuot ni Phyllis kasi ito na yung susuotin niya pagpunta na doon kasi diretso na pang kaligo. Wait muna mama na kasi kukunin ko tong extension sa washing. So yan, malilim na dito mamanay at nag-take na pala ako ng gamot ko. So binago ko yung gamot ko mga manay. Sarido na lang yung ko. Tinake ko mga manay kasi parang mas compatible ako sa Saridon kaysa ito sa Rexidon. Itong Rexidon. Pero dalhin ko to sila lahat doon sa dagat para pag sure talaga mga manay may depensa tayo na mga gamot at saka dalhin ko din tong vitamins ko. So si Ate Fiona pala ay naghugas ng pinggan kanina. So yan, check natin tong door dito. Ayan.
So si Ate Piana ay naghugas siya ng pinggan. Ayan yung hinugasan niya. Nagkayagaw dito mama nay. May magbabash naman sa akin. Ano lang kasi ito mama nay, temporary lang dito eh. Kasi plano ko talaga na kapag matapos tong ano namin, kusina ay dito lang sa baba ilagay yung mga plato. Kasi ayaw kong bumili ng paglalagyan ng mga plato na katulad nito. Kasi gusto ko sa baba lang para malinis siya tingnan ba. Kaya dyan lang muna. Wala namang daga dito mga manay. Dito sa bahay namin. Wala pa akong nakikita kasi bagong bahay nga. So wala pang mga insekto dito. So yan. Kaya ganito pa yung hitsura. So hindi ko na lang ipakita kasi may magbash na naman. Kaya ganyan yung hitsura kasi plano ko talaga na sa baba ng mga banggira ang ang mga plato. Katulad ng mga ngayon modern na bahay na sa baba gagawa ako ng cabinet. Tapos dito sa kilid gagawa din ako ng cabinet dito. Someday, pag may awa ang Panginoon, pag may blessing na dadating mga manay. So, kailangan tiyaga tayo. So, yan talaga. So, check natin to kung na-close na. Ayan. Tapos, i-off natin itong ilaw. Ayan, so madilim na. At sipilis. So itong gamot mga manay ay dyan lang muna mga manay kasi mag-take pa ako mamayang alaon na. So i-close din natin dito na pinto para sure na ayan, close na. So si Ate Pia na lang yung maiwan dito bukas. So ayan, dito lang yung natin. Dito lang yung ako na mag-i-empake na din ako ng damit ko. So hindi ko na kayo ipakita sa inyo yung mga inimpake ko na damit para surprise talaga. Mga manay, magtupi ba? Kung nakikita nyo, meron ako ditong mga damit na tutupiin. Ayan mga manay, no? Pero kailangan kong mag-impake lang muna ng mga damit. At saka hindi na makaya ng katawan ko kasi alam niyo naman na may sakit pa tayo at nagtitake pa tayo ng mga gamot para hindi na tayo balikan ng sakit talaga mga manay. As in, kung pwede hindi na lang ako sasama, pero gusto ng aking mister din na sumama ako kasi gusto din niya na ma-enjoy ako mga manay kasi paminsan-minsan lang naman yan na event. So sasama talaga tayo. Ayan, mayroon gipaningot na gani kong mga manay, as in may inano na ako ba, may singot na sa ko katawan kasi nag-take tayo ng gamot. Gusto kong magtupi at saka yung mga damit ko nagkayagaw na dito. Bakit kaya magkayagaw tong mga damit ko mga manay plaster naman ako magkuha, kayagaw na po siya. I-arrange ko na naman tong mga damit ko. Hindi ko na lang ipakita sa inyo kasi may magbash na naman dito. Nakatag na kasi siya kahit in-arrange ko yung mga damit kasi siguro sa pagtanggal-tanggal ganun talaga mga manay. So ayan, update ko na lang kayo bukas kung ano yung ganap natin sa dagat. At nag-vlog lang talaga ako mga manay para may ma-upload bukas kasi kailangan nating mag-upload kahit wala masyadong views. Kailangan natin mag-upload mga manay para ma-update natin yung ibang mga viewers na solid talaga, yung mga solid subscriber ko. So iyan, thank you so much inyong panonood. See you in my next vlog mga manay. Bye bye and God bless. Ingat po kayo parati.